usual na gawain ng mga binata na inom ng beer, ganyan, then beer house, ang mga kalokohan ng lalaki. Tuluyan ng tinalikuran ni Danny ang mga bisyo at itinuon ang panahon sa pagbabasa ng Biblia. Dito niya naunawaan na siya ay makasalanan, kaya naman ganap na niyang isinuko ang kanyang buhay kay Jesus. Sa munting tahanan na ito ay sinubukan niyang magsimulang muli at buuin ang pangarap para sa asawa at anak. Kapwa na nilbihan ng mag-asawa sa simbahan, kalakip ang pananampalatayang ang Diyos ang pupuno sa kanilang mga pangangailangan. I know God will bless me. Kaya yun yung simula. Wala kang kakapitan, kundi ang Diyos. Masaya na wala kang isipin na mangyayari para bang ang buhay natin talagang punong-puno ng pagpapala. Hanggang dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari ni Danny. Ano kaya sa'yo? Nagkaroon siya ng sakit sa tiyan na parang lagi sumasakit. Tinatingnan namin, ulcer, sabi, binigyan kami ng mga gamot, ganito, ganyan, ulcer. Gumaling siya, actually. Then after 2 months, bumalik na naman yung sakit niya. Hanggang sa month of October, I think October, nagsimula na talaga matinding sakit. Hanggang sa sumusuka na siya. Napound out nila na merong 12 inches na intestine ng misis ko na bubulok na. So sabi nila immediate operation. Stage 2 na pala yung cancer niya. Patuloy ang gamutan ng kanyang may bahay hanggang Disyembre ng taong iyon. Isang Sabado ng gabi, sabi niya, sumasakit ang pakiramdam niya. Sabi ko, okay. Tapos sabi niya, good night, sige, I love you. And then, after noon, tulog na. Hindi, kami dalawa ng anak ko, we decided to sleep sa sala. And then, kinumagahan, gising, mga bandang 7 o 7 o'clock. So, luto ko ng pagkain niya, handa ko gamot niya, ganyan. Hindi ko pa ginigising siya, pero something feel na parang kinakabahan ako. Sabi ko, Sani tawag ko, San? Ako, pero matigas yung paa niya. Sabi ko, bakit bumilis ang kabog ng dibdib ko? Hindi ko malaman, pero I'm still trying na ignore pa rin na hindi patay na parang ganun pa rin. Malabang pa rin ako. Nung pag-ano ko sa kanya, matigas na siya. Pati yung mga buhok niya, matigas na. Talagang umiyak na ako ng umiyak ng todo. Yung anak ko, iyak din siya. Talagang para akong nabagsakan ng mundo. Bumuho ang mga pangarap ni Danny ng mga sandaling iyon. Habang ang lahat ay masayang nagdiriwang sa panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon, pakiramdam niya siya ay nag-iisa. So kasi namatay siya December 30. Imagine mo yun, December 30. Siyempre, December 31, di ba, magpuputukan. Hindi ko alam po anong gagawin ko. I feel na magpapakamatay. Sobrang depression. Na parang sa feeling ko, I want to ask God why, pero hindi ko ginawa. Alam ko kasi God control everything. Dumapit yung anak ko. Sabi niya, kinalapit ako. Ganun ako, sabi ko. Why? Sabi ko ganun. Daddy, what will happen to me if you're gonna be like Mom? Para akong nalimpungatan. Kung ano, sabi ko. Now let's eat, sabi niya. Kain tayo, sabi niya. Lumipat sa panibagong bahay si Danny kasama ang anak bilang bagong panimula. At itinuon ang panahon sa pagpapatuloy ng gawain sa simbahan kung saan nakita niya ang layunin ng Diyos sa mga nangyari. Ibigay yung buhay ko kay God, hanggang later on na nakita ko na marami palang nangangailangan, lalong-lalo na ng kaligtasan. So yun yung dinibote ko yung buhay ko na doon. Bumalik sa gunita ni Danny ang mga plano nila noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Isa na dito ang pagsisimula ng isang libreng tutorial center para sa mga bata. Actually, isa yan sa mga napag-uusapan namin ng first wife ko na magtuturo ng bata. And then yung plano namin mag-asawa ng first wife ko, unti-unti na nagkakaroon ng katuparan. So we started tutorial center. It's free, na walang tuition fee. Hanggang sa ngayon, unti-unti na dumami ng tutorial center.
Sa paglipas ng panahon ay pinaghilom na ng Diyos ang puso ni Danny at nakapag-asawa na siyang muli. At sa kanyang bagong pamilya at tahanan ay patuloy niyang niluluwalhati ang Diyos na nagpala sa kanya. The Great Commission of our Lord Jesus Christ, the one who moved me, kailangan kong hindi ako mag-dwell sa kalungkutan. May mga problema ka, hindi ka pwede lumapit sa tao. The only na pwede mo napitan is ang Creator natin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Siya lang talaga. There's a line in the Bible that says, God works all things to the good of those who love Him. Kung hawak ni Kristo ang buhay natin, kahit pinakamadilim o mapait na trahedya sa ating nakaraan, magbubunga ng maganda. May happy ending, ika nga. Yan ang karanasan ng dalawang binatang masasabi nating mga prodigal son. Nilustay nila ang kanilang buhay sa droga at imoralidad, pero napakinabangan din ang kanilang mga naranasan. Tingnan natin kung paano. Si Ruben dahil sa paggamit ng illegal na droga at sumailalim sa 2 taong drug rehab taong 1994 nang para mas lalo siyang magupo sa